Kamusta mga boss? Sa wakas nga ay natuloy na nga rin ang pagpunta namin ni Boss Madam dito nga kay Apo Wangod. Ito nga ang bakasyon namin dito sa Pilipinas ngayong 2024. Syempre para matatuwa na nga tayo ng signature na 3 dots na nag-iisang legendary the last mambabatok na si Apo Wangod. Dito nga yun mga boss sa Buscalan Village, dito nga sa Tinglayan, Kalinga Province. Tara mga boss, samahan nyo nga kami ni Boss Madam sa mga adventures namin sa pagpunta nga dito. Let's go! Pupunta kami sa Tabuk, tapos diretso kami kay Wangod. And after nung 8 hours na biyahe galing sa Masinloc, Zambales, nagpunta lang kami dito sa terminal ulit dito sa May Camias. Diretso kami doon kay Apo Wangod. 12 hours. 12 hours na biyahe naman daw. DIY nga lang yung pagpunta namin doon mga boss. Hindi kami nagdala ng sasakyan kasi wala naman talaga kaming sasakyan. Base nga doon sa mga nabasa kong vlog, 3 nga yung way papunta nga doon sa Buscalan. Merong manggagaling ka sa Kalinga, meron ding manggagaling sa Baguio, at yung pinakalas yung manggagaling nga doon sa Ifugao Province. Para nga ma-experience namin tong Royal Class Bus dito nga sa Victory Liner, pinili nga namin yung daan papunta doon sa Tabuk, Kalinga. Mahaba nga kasi yung biyahe mga boss, kaya mas masarap yung nakahiga. Tapos ayun, may libre pa nga silang paham sandwich. Pagkatapos nga ng 10 kalahating oras ay nakarating na nga kami dito sa Tabuk City. Siyempre, nagtanong na nga kami sa mga locals doon at ito yung sinabing sasakyan namin papunta nga doon sa bayan ng Tinglayan, kung saan nandoon nga yung Buscalan Village nila Apo Wangod. Halos puro mga zigzag road nga yung mga dadaanan natin dito mga boss. Sa mga nadaanan nga natin ay nakakuha tayo ng mga iba-ibang clips ng mga magagandang tanawin. 250 pesos nga per head ang bayad dito mga boss hanggang makarating nga doon sa Barangay Bugnay sa Tinglayan. Pagdating nga sa Barangay Bugnay ay meron niyang nag-aabang doon na checkpoint. Doon ka nga magla-login kaso hindi ko na nga siya nasama sa video mga boss. Galing nga dito sa main road ng Barangay Bugnay, doon nga sa binabaan natin ay kailangan nga nating sumakay ng motor papunta nga dun sa Buscalan. 150 pesos naman to per head mga boss. Gagawaan ko na lang na separate video to mga boss kasi mahaba siya, nasa 15 minutes. Simula nga dun sa main road hanggang dun nga sa may Buscalan. Boss Madam, yung nasa kabilang mga bahay, yan na nga yung Buscalan Village. Yan nga yung kailangan nating lakarin mga boss, medyo malayo nga. Kailangan nga natin dito mag-register mga boss. Tapos mababasa nyo nga dyan kung ano yung mga babayaran natin. I-post nyo na lang dyan mga boss kasi medyo madami. Basta merong bayad yung tour guide, yung homestay, tsaka yung registration. Saka merong rules and regulations sa pagstay nga dito nga sa Buscalan Village. Dito na kami sa ayan, malapit na sa Buscalan na kami. Ito may si Apo Wangod. May malaki siyang may matapang na aso. Ayan, tour guide namin. Anong pangalan mo? Weber. Ayan, si Sir Weber. Ayan. Elementary. Yan palang tulay na yan. Si Senator Robin Padilla yung nag-donate. Yan. Worth 10 million daw. Yan, ang ganda. Doon na yung kay Apo Wangod. Yan, dyan. So, bababa kami dyan sa tulay. Swerte kami kasi nung September lang daw siya natapos. Swerte mo, Boss Madam. Kasi September eh. Ano pa lang ngayon? October. Isang buwan pa lang. Yan na yung tulay. Welcome Buscalan Tattoo Village. Ayan na, dito na tayo. Pababa tayo dyan, no? Dadaan tayo sa mahabang tulay. Boss Madam, ay muna. Good morning. Good morning. Asan yung dating daan dyan, Weber? Nung wala pa yung tulay, saan yung dating daan? Dyan din. Itong hagdan din na to, no? Pero dire-diretso pa to sa baba.
So ito pababa. Mas yung paakit naman sa kabila. Yan yung dating daan. So dito daw yung dating daan niya nang wala pa yung tulay. Ayan, pababa. Swerte tayo, no? Ayan yung daan pababa dati. Ngayon may tulay na. Kaya sa tulay na tayo. Matibay yan. 10 million eh. So ito yung tulay yan. Muga-uga pala. Madami akong dala, no? Tapos umuuga-uga pa siya. Doon natin. Matatakotin tayo sa heights eh. Wait lang. Medyo mataas siya, ano? Ayan, oh. Ilog. May tramline doon, oh. Ayan. Tata tayo. Baka tawanan na tayo ni Boss Madam. Ang haba ng tulay. Nag-video ako. Nauna na si Boss Madam. Yan na, paakyat naman. Patay tayo nito. Yan siya, ang haba niya, oh. Paakyat naman. Para tayong nagpunta sa ano, yung ano nga yun, yung Kalaw, sa Kalaw Cave. Sa ano, Peña Blanca, sa Cagayan. Hey. Oo, pahinga muna. Isipin mo, nasa Kalaw Cave ka lang. Hawa ka lang dyan sa ano. Nahihilo na si Boss Madam eh. Yung sa Kalaw Cave, bilan 180 lang, di ba? Ito mukhang ilan to. Mukhang yan pa lang yung kalahati ata. Puka doon, dali. Daan-daan ka, ha? Mami, daan-daan ka. Pahinga muna tayo dito sa Glen. Ay, sorry. Ano, Boss Madam?
Grabe nga mga boss, sobrang daming beses nga namin huminto bago nga namin narating dito sa taas. Narating na nga namin tong first stop dito nga sa taas. Dito nga tayo kailangan mag-register ulit at bayaran na nga yung 100 pesos per head na registration fee. Mapapansin nyo rin mga boss na meron na nga rito mga souvenir products. Iba't iba na yan dyan mga boss, tingnan nyo na lang kung ano-ano yung mga yan. Naglakad pa nga kami ng malayo dito mga boss. Kasi nga yung pupuntahan nga namin na homestay ay medyo dun pa sa taas. Mahaba-habang inuman pa nga to mga boss. Pero wala tayong magagawa, ginusto natin to eh. So ito na yung homestay natin. Yan, homestay lang talaga siya. Tulugan lang, tapos yan. Tapos yung CR sa baba. Doon. Oh. Ayan yung kape nila dito. Nice coffee. Oo nga pala mga boss, kasama nga sa homestay yung libreng pakape nila. Local coffee yan dito mga boss, hindi ko alam yung tawag eh. Basta masarap siya. Kung gusto nyo nga rin magluto ng ulam mga boss, meron nga rin ditong lutuan. At ang maganda, libre na nga yung kanin. Yan yung mga artistang nagpunta dito. Si Maine, Yula Valdez, Yolo. Yung kilala yun eh. Yan, si Robin Padilla. Yan. Basta yung mga yan. Si Albert Martinez. Oh. Ito yung anak ni Jing Garcia. Okay. Bago nga kami magpatato kay Apo Wang Od, ay syempre magla-lunch na muna tayo. Meron nga din ditong mga local na kainan. Ayan, meron silang pakbet, tsaka kung ano-ano pang mga canned goods. Sakto nga mga boss kasi mga 12 o'clock na to ng tanghali. At gutom na nga kami ni Boss Madam. Kita nyo naman yung nilakad namin, di ba? Tayo. Init saan? May rice terraces din eh. Pagtapos nga namin kumain ay dumiretso na nga kami dito nga sa pwesto ni Apo Wang Od. Ayan nga, nabutan pa nga namin siya na kumakain ng tanghalian. Dami na pala. Dito na nga yung area kung saan nga nagtatato si Apo Wang Od. Ay mapapansin nyo mga boss, napakarami na nga nagdikit ng mga stickers dito. Ito nga mga boss, yung mga sikat na design dito nga sa Buskalan. Nakuya ko na siguro, dalawa na sila. Nag-iisipan ko ako magparutog pa sila. Bigyan mo na dyan. Parang ganito yung sayo. Ayan na nga mga boss, nagpe-prepare na nga si Apo Wang Od para masimulan na nga kaming tatuan. Kasi medyo marami na nga kaming nakapila dito. Ang bueno mano nga at pinakamatapang sa lahat itong si Kuya. Ayan, unang-una nga siyang tatatuan ni Apo Wang Od. Tinapos nga muna yung grupo nila mga boss, bali 10 sila. Ito na nga yung matagal ko lang inaantay mga boss, yung matatawa na nga ako ni Apo Wang Od. Kaya syempre hindi na ako nagpahuli. Sobrang nakakahanga nga to si Apo Wang Od mga boss, kasi sa edad niya ng 107, napakalinaw pa talaga ng mata nito. Sabi nga nung guide namin, hindi nga daw talaga to kumakain na may mga vetchin. Puro nga lang daw talaga gulay. Napakalaking fulfillment talaga nito mga boss. Napakasarap sa pakiramdam. Kasi biruin nyo, national treasure na talaga si Apo Wang Od ng Pilipinas. Kaya yung matatuang kanya, isang napakalaking karangalan na talaga yun. Siyempre, si Boss Madam, hindi na magpapahuli yan. Kailangan na rin matatuan yan. Sayang naman yung binahe at saka yung nilakad na sobrang layo kung hindi ka magpapatato. After nga namin matatuan ni Apo Wang Od, ay umuwi muna kami dun nga sa homestay. Siyempre, hindi pa kami nakontento dun sa tattoo lang ni Apo Wang Od at nagpatato pa ulit kami dito kay Josie. Isa nga siya sa mga locals na nagtatato dito sa Buskalan. Ang napili nga namin ipatato ni Boss Madam ay yung Traveler with Compass Design. 1,500 pesos nga per head yung tato. Inabot nga rin ang halos 1 oras bago matapos yung sa akin. Siyempre, sumunod na nga si Boss Madam. Ayan, pareho lang din kami ng tato. Medyo mas maliit nga lang yung sa kanya. Sulit na sulit nga mga boss. Napakagaling nga talaga magtato nito ni Josie. Ito na nga mga boss, yung finished product ng signature 3 dots tattoo ni Apo Wang Od. At ito naman yung finished product ng Traveler with Compass Design tattoo sa amin ni Josie. Hanggang dito na nga lang yung video natin ngayon mga boss. Sana may natutunan kayo sa pagpunta nga namin dito nga kila Apo Wang Od. Kung hindi ka pa nga nagla-like, baka naman isama mo na rin yung pag-follow sa akin. Bye-bye!